maliit, mapaghiganti, mapanakit at walang makakaamo kung hindi ka magsasabi ng tabi-tabi po. Swerte nga ba talaga sila? O malas sa bawat isa? Sa mitolohiyang Pilipino, ang nuno o nuno sa punso ay nilalang na mukhang duwende na kadalasang pinaniniwalaang naninirahan sa punso. Tinatawag itong nuno mula sa salitang ninuno dahil ang itsura ng nilalang na ito ay isang maliit na matanda. Pinaniniwala ang nagbibigay swerte o kamalasan ang munting nilalang na ito. Kadalasan sa mga taong dumadaan sa harap o tabi nito ay nagsasabi ng tabi-tabi po upang maiwasan ng maaaring maidulot nito. Ang nuno ay sinasabing mayroong kapangyarihan o mahika na nagbibigay ng swerte sa mga taong mabait at nagbibigay naman ng malas sa mga taong masama sa kalikasan. Ang nuno sa punso ay nilalarawan bilang isang maliit na matandang lalaki na may mahabang balbas. Ang isang nuno sa punso ay may taas na higit 3 talampakan at tumitimbang ng humigit kumulang 36 pounds. Sinasabing ang nuno sa punso ay paraan upang turuan ang mga bata na igalang ang mga espiritu. Gayon din na pauwiin sila bago mag-alas 6 ng gabi. Ito ay isang kwento na sinasabi sa lahat ng mga bata at kaya ito ay laganap. Kilala rin ito ng karamihan sa mga Pilipino. Sila ay naghihiganti sa mga taong binababoy at sinisira ang kalikasan. Sinasabi rin ng ilan na ang bawat rehiyon ay dapat may isang kwentong bayan na dapat iwasan upang malaman mo na hindi magagalit ang mga espiritu. Kilala ang kabukiran na ito mula sa Katmon, Santa Maria, Bulacan, na kung saan di umano'y sinasabing maraming nakakatakot na kwentong bayan na tilang ito raw na bukid na ito ay pinamamahayan ng iba't ibang klase ng elemento. Kapre, diwata, tikbalang, ilan lamang ang mga ito sa mga di umano'y nagbabantay sa bukid na ito. Ngunit ang talagang kinakatakutan ng mga taga rito ay nuno sa punso. Ang kabukiran na ito ay itinayo noong 1968 ng mag-asawang nais paunlarin ang kanilang negosyo sa agrikultura. Ngunit dahil sa pagkalugi at hindi pagkakaunawaan ay hindi rin nagtagal na ibenta ito sa isang pribadong pamilya. May kwento-kwentong ang kabukiran na ito ay naging saksi sa lahat ng paghihirap at pangahapi sa mga katutubo nitong unang panahon ng giyera, dahilan kung bakit nagsimula ang mga pamahiing paniniwala. Kaya naman samahan nyo kami silipin ang bukid ng Tarabi. Talagang totoo nga ang sinasabi ng mga taong nakausap namin na mahirap nga ang daan dito sa bukid ng Tarabi. Ganoon na rin ang kung ano-anong pasikot. At nakikita rin natin sa mga baba at sa bandang dulo na marami nga talagang umbok at sinasabi nga talaga nila na mahirap talaga ang daan dito at nakakatakot lalo na sa gabi. Ngayon lamang ay hindi tayo pinayagan ng may-ari na pumunta sa mismong nuno dahil para na rin daw sa kaligtasan ng lahat. Kaya papakita na lang namin sa inyo kung ano nga ba ang nakikita sa loob ng Tarabi. So itong dinadaanan namin ngayon, ito yung sinasabi nilang portal ng mga elemento sa tuwing gusto nilang pumunta sa mundo nila at magstay sa lugar na ito. Dito na nga tayo sa kagubatan ng Tarabi. Tingnan natin kung anong mga meron dito. So, sobrang daming puno, mga hala-halaman, at medyo maputik na rin sa ano na to. Tignan natin, paakit pa nga ito. Sana'y makayanan natin. At ito na nga, sobrang malawak at punong-puno ng mga puno. Kaya hindi maiiwasang magkaroon ng sabi-sabi na may mga pumapaligid dito.
Dito ay may nakilala kami na di umano'y isa sa mga hindi nakatakas mula sa sumpa ng isang nuno sa punso. Siya si Putik, hindi niya tunay na pangalan. Ilang taon ka nga ulit nang nanuno ka? Mga 3 years old po. So Putik, naaalala mo pa ba kung ano yung nangyari noon? Opo. Maaari mo bang ibahagi kung paano ka nanuno? Sige pa. Dati po kasi yun. Dati po, mahilig po ako maglaro ng luto-luto. Kumuha po ako ng lupa na hindi ko po alam na yung lupa yung kinuha ko. Ay sa nuno po. Hindi ko naman po alam na sa nuno po yun. Kaya pagka-uwi ko po sa bahay, doon ko na po nalaman na may nuno po. So Putik, dahil sa nangyari na yun, paano ka nagamot? Pinapunta po ako nila mama sa iba't ibang ospital, pero po di po talaga ako nagamot. Tapos po, pinapunta na po ako ng lola ko sa kakilala niya pong manggagamot. Tapos po, pagkatapos po ng nangyaring yun, di ko na po naalala po yung nangyari. Pero po nung pagkatapos ng 3 araw, gumaling na po yung pakiramdam ko. Maaari ba naming makita o malaman kung ano ang nanuno sa bahagi ng iyong katawan? Dito po. Tsaka ito po. So para siyang mga sugat na nagbigay ng marka. Opo. Sakit sa balat. Opo. So Putek, sa mga nangyaring yon, ano yung gusto mong ibahagi sa kapwa mo kabataan? Sana po, huwag na po kayong maglaro ng mga luto-lutuan na sa mga bahagi ng gubat para po maiwasan na po yung mga ganitong sitwasyon. So, kailan ka nanuno? Siguro, kung maalala ko yun, siguro nung high school ako. High school. Siguro around grade 8 or grade 9 yun. Okay, high school ka nanuno. Paano ka naman nanuno? Anong nangyari? That time kasi, naglalaba kasi ako noon. Tapos yun, siyempre naglalaba ako sa likod ng bakuran namin. May nakita akong parang lupa. Hindi ko alam kung punso daw tawag nila doon or ewan eh. Lupa siya na nakaulma na parang bundok na maliit. Tinanggal ko siya. Kasi ano siya eh, parang nakakaharas sa paglalaba ko eh. Okay. Tapos nung, siyempre hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, yung paa ko namamagana. Nagulat ka, namamagana yung paa mo kinabukasan. Nagulat talaga ako. Kasi yung paa ko wala naman akong ginagawa. Wala naman akong ginagawang ano eh. Hindi naman ako natapilok. Hindi naman ako kumbaga, wala naman nangyari sa paa ko para mamaga, di ba? So, ano naman, nung namaga yung paa mo, paano mo naman pinagamot yun, yung paa mo? Una ginagamot ko siya eh, nilalagyan ko lang muna ng yelo eh. Tapos ayaw talaga niya gumaling eh. Tinay ko siya ipa-doktor. Binigyan ako ng reseta, pero hindi naman gumagaling din eh. Okay. Tapos doon ko na na-realize na sinabi sa akin ng lola ko na magpa-albulyar daw ako. Una, hindi ako naniniwala doon kasi hindi ko naman ira yun eh. Kumbaga, hindi pa ako nakita ng ganong tawagin nila or duwende, gano'n. Hindi ko pa alam yun eh. Kaya hindi ako naniwala. Pero nung that time, napilit naman nila ako, nagpa-albularyo ako. Ang sabi daw, nanuno daw ako. Okay. May ginawa silang parang ritual or dasal ba yun. Tapos unti-unti, nawawala na yung kumbaga day by day, nawawala na yung pamamaga ng paa ko. So, sa lahat nga ng nangyari sa'yo, ano naman sa tingin mo natutunan mo? Siguro, ang natutunan ko lang doon, siguro, mag-ingat tayo sa paligid natin or maging mapagmatsyag tayo. Kasi hindi lang naman tayo nabubuhay sa mundo. May mga, kumbaga, let's say, elemento, ganun. Kailangan din natin respetuhin yung, nirespeto nila tayo, kailangan respetuhin din natin sila. Okay. Gaya ng pagre-respeto nila sa atin. Siyempre, nabulabog ko. Siguro, parusa na lang sa akin yun kasi namaga yung pa ako. Okay. Maraming salamat ha. Walang ano man. Marami pa tayong matutunan tungkol dyan. Salamat din. Thank you.
Mayroong karaniwang paniniwala na kung ang makabagong gamot ay hindi kayang pagalingin ng isang partikular na karamdaman, ang karamdaman ay maaaring dahil sa sumpa ng isang nuno. Dinadala ang biktima sa isang albularyo, isang Philippine practitioner ng tradisyonal na gamot. Ang albularyo ay magsasagawa ng isang seremonya na tinatawag na tawas. Sa prosesong ito, ang isang piraso ng kandila ay natutunaw at ang tinunaw na wax ay ibinuhos sa isang dis o kutsara. Ang natunaw na wax naman ay binubuhos sa tubig. Ang imaheng nabuo sa tubig ay ipakakahulugan ng albularyo. Nakakatulong ang larawan sa pagtukoy sa sanhi ng sakit ng pasyente at kung saan talaga nangyari ang sumpa. Upang gumaling, maaaring hilingin sa pamilya ng biktima na magbigay ng alay sa madre tulad ng mga prutas o iba pang pagkain, inumin o materyal na bagay. Kung ang biktima ay hindi pa rin gumaling pagkatapos ng pag-alalay, maaaring kailanganin ng personal na humingi ng tawad sa madre, na pinaniniwalaan na isang matalinong hakbang upang maiwasan ang permanenteng pag-aari ng biktima ng isang masamang espiritu, na maaaring magdulot sa kalaunan ang biktima ay mabaliw. Sa ating mga Pilipino, hindi mawawala ang mga kakaibang paniniwala na lubos namang nakakapagbabago sa ating paraan ng paggawa at pag-iisip. Hindi naman masama na maniwala o mag-ingat, ngunit huwag naman sana nating balutin tayo ng takot at pangamba na posibleng magbigay ng komplikasyon sa ating mental na kakayahan. Totoo man o hindi, huwag natin sirain ang hindi atin. Sapagkat ang ibinigay na tungkulin sa atin ay nasa kamay na nila, kaya huwag na natin dapat silang gambalain. Ako si Gabriel Escosora. At ako si Alisa Abbas na nagsasabing huwag maging mangmang sa psikolohiyang Pilipino dahil ang karanasan, paniniwala at kaalaman sa kulturang Pilipino ay ang bumubuo sa bawat Pilipino. Wala na niraan ng punso. Hindi, ano yan? Basta babasahin ko na nga lang. Makikita ko naman natin ang... Hindi. Ano daw? Go! Ano daw? Malay ko sa'yo. Teka nga! Laki na naman na ito. Palitan ka na nga. Lohiyang Pilipino. Ba't walang lumabas? Teka lang naman, bitch! Nasa shooting tayo ngayon for Encantadia. So, lilibot ko kayo sa pag tayo Yung kalabaw, no? So, try natin siya suntukin sa mukha. Try natin. Kung papalag siya. Tapos sinabol no? Ang ginagawa mo dito sa project namin? Di ba may sarili kayo? Pilipino ang bumubuo. Ano ba? Paniniwala at kaalaman. Kasalanan. Katakutan na bayan. Ano? Katatakutan na bayan. Huwag maging mangmang sa psikolohiyang Pilipino dahil ang karanasan at paniniwala. Tutunan sa ating paglalakbay. Na maputik ang kalabaw. Ha? Maputik ang kalabaw. Hi! Hi!